Gustong-gusto talaga namin yung creamy tom yum soup na pagkain nila sa Thailand. Dahil nga sa masim-masim na parang sinigang din ang lasa nito, kaya naman naisipan ko na gawin din ito sa sinigang. Nako, simutang kaldero at talaga naman nagustuhan ng lahat ng nakatikim nito. Unang gagawin dito, pagmantikain muna ang balat ng manok. Naglagay din pala ako ng asin. Di nga lang nakuhanan sa camera. Para mapagmantika ng maayos, gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Pag ganyan na yung itsura ng pagkakaluto ng manok, ilagay ng lemongrass, agad nang isunod ang sibuyas, halu-haluin, at pagkahamoy na yung bango nito, timplahan na ng patis. 3 kutsara lahat ito. Para sa mas malasa na pagkakaluto ng patis, gisa-gisahin ng 1 minuto. Sunod nito, ilagay ng kamatis, mga 6 na piraso lang din ng malilit na gabi. Takpan, lutuin ng 5 minuto, o kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Pinakamahinang apoy lang ang gamit dito, para naman hindi tumatuyuan ng katas. Mas masarap nga pala sa ganitong luto pagka yung talagang hinog na yung mga kamatis. Manamis-namis na kasi yung lasa nito at mas malambot na rin ito. Yan o, ang dami ng katas. Naku, ang sarap ng sabaw nito. Maglagay ng sapat na dami ng tubig. Para sa mas masarap na sinabawan, dapat yung dami ng tubig kapantay lang ng mga rekado. Takpan, at pag kulong-kulo na, lutuin ng 20 minutos sa pinakamahinang apoy. Minsan nga pala, imbes na manok, hipon o kaya isda naman yung ginagamit namin dito. Ang sarap. Yan o, malambot na yung gabi. Kasarapan na rin yung lambot ng manok. Ngayon, ilagay na ito, maanghang na sili. Ito namang siling pula, manamis-namis na yung lasa nito. Pakuluan ng mga nasa 2 minuto lang, saka na ilagay ang full cream evaporated milk. Pwede rin pala na imbis na gatas, gata yung gamitin dito. Pagkakulo, lutuin ng 5 minuto at huwag na itong takpan. Mahalagang paalala nga pala, nasa ganitong pagluluto na may gatas o kaya ng may gata, huwag na huwag gagamit ng malakas na apoy. Dapat medium to low setting lang ng apoy ang gamit dito. Huwag din takpan. Kung tatakpan man, dapat may bahagyang singawan. Bakit naman may ganyan-ganyan pa? Nang sa gayon, creamy at hindi bubuo yung pagkakaluto ng gatas o kaya ng gata. Tikman, para maihusto ang lasa. Kanyaman na. Ngayon, pwede nang ilagay ito. Siling pansigang. Chinese cabbage naman ang gagamitin kong gulay dito. Mga nasa kalahating kilo lahat ito. Paalala ulit, na pagka ganitong nagdadagdag ng maramihang sangkap, pwede na gumamit ng malakas na apoy. Pero, inaanaga dito pag nag-uumpisa ng kumulo. Nang sa gayon, hindi na kailangan ng matagal na paghihintay hanggang sa kumulo. Dapat din na yung itsura ng kulo nito, yung ganyan lang na hinay-hinay. Yung ganyang kulo nito, sa mahinang apoy lang talaga. Ngayon, ilagay ng pampaasim. Lemon juice pala yung ginamit kong pampaasim dito. Kung may sariwang sampalok nga lang, naku, mas masarap pa ito. Pagkahalong mabuti, ready to serve na to. Alam nyo ba na masarap din pala itong i-serve with pasta? Minsan nilalagay ko dito yung macaroni o kaya yung spaghetti. Masarap talaga.